naging greedy ako. Bakit? Kasi meron ng kita eh, di ba? In 1 month, 2 months, meron ng meron ng kita. Pero bakit hindi ko pa kinukuha? Bakit hindi pa natin kinukuha? Kasi hello po, kumusta po mga ma'am sir? So ngayon, for today's video, no, pag-uusapan natin mga ma'am sir, mga kabayan, yung mga bagay na natutunan natin, no, sa journey natin na naging seller tayo ng sitaw. Ikaw ba kabayan, ano ba ang natutunan mo o mga natutunan mo dito sa journey mo na naging isang seller ka ng New Sitaw Corporation? So ayan, ako mga ma'am sir, ibabalik ko lang kung paano namin nakilala si Sitaw. So pangalawang beses namin na na-try to na e-commerce platform, dropshipping. Meron kaming unang na-try na dropshipping business. Yun nga lang. And it's legit guys. Legit talaga siya. Yun nga lang, meron kasi monthly subscription. Hindi namin kaya yung taas ng risk ng monthly subscription na yon. Kasi before, ang monthly subscription ng dropshipping na yon is nasa 10K monthly. So, may kita ka man o wala, kung gusto mong magpatuloy, magbabayad ka ng monthly subscription na 10K. So, kami siguro 2 months lang ang tinagal namin. 20 plus yung nabitawan namin na puhunan doon and wala talaga kaming kinita as in zero, lugi talaga. Nag-ads pa kami, 'di ba? Kasi kailangan 'yon sa marketing strategy kasi so sila na bahala sa inventory, sa delivery, no, when it comes doon sa products. Pero sa pagma-market, shoulder mo yung pagma-market, yung strategy paano ka makakakuha ng sales. So yun naging experience namin sa first na dropshipping company na sinalihan namin. And hindi po naging madali and talagang lugi talaga kasi wala kaming experience when it comes sa pagma-market. And also, ang hirap mag-market, lalo na yun nga sabi ko sa vlog ko, wala kang followers, diba, konti lang yung followers mo, and then wala kang mga reviews sa Shopee store mo, sa TikTok shop mo, so sino magtitiwalang bibili sa'yo, diba? And then one day, nakita namin itong sitaw. So, ang dami namin napapanood noon, no? Nung time na yon nandun pa si MJ Lopez, no? Isa rin yan sa napapanood namin. And then, nakita namin si Sir Baki. So, ayun yun talaga sinubaybayan namin siya. No? And nakita namin yung progress niya dito sa company na to na Sitaw. And, yung isa sa nagustuhan namin dito is, di mo na kailangang market. 'Di ba? Kasi nga doon sa first na na-try namin, hirap na hirap kami, nalugi talaga kami kasi nga di namin alam yung strategy ng pagma-market. So dito, 'di ba? Hindi na natin kailangang market si Sitaw na yung gumagawa nun. So yun yung journey namin. Kaya namin na nakilala si Sitaw. And then after how many months ba na experience? December 2023 kami nag-start na. December, January, February, March, April, May, June, hanggang June lang kasi June 25, di ba? So 6 months. Umabot din kami ng 6 months, no. So saan nangyari na to, no? So aminin natin, no, nung hindi pa talaga dumarating yung revocation order, napaka-smooth ng lahat, di ba? Ang smooth lahat, withdrawals, lahat. So hindi natin inaasahan. Hindi talaga natin na surprise talaga tayo, nabulaga tayo sa nangyari, guys. I don't know sa inyo, ha. Pwede nyo ring i-share, no? Pwede nyo rin i-comment ano bang mga natutunan nyo dito bilang naging seller kayo sa New Sitaw Corporation. Kasi sa akin, unang-unang natutunan ko sa iiwasan ko na yung tinatawag na greediness. Yes, mga ma'am sir, I admit, naging greedy ako. Bakit? Kasi meron ng kita di ba? In 1 month, 2 months, meron ng meron ng kita. Pero bakit hindi ko pa kinukuha? Bakit hindi pa natin kinukuha? Kasi inaantay natin lumaki. 'Di ba? Inaantay natin na lumaki. So, kaya hindi pa natin wini-withdraw. 'Di ba? And then napapansin natin na, uy,
lumalaki yung kita, no, habang tumatagal. So, ang nangyayari, dagdag pa tayo, dumadagdag ng dumadagdag, no, kasi nakikita natin ang ganda ng ano, no, ang ganda ng progress. So, yun ang unang-una na natutunan ko, no. Kailangan na nating iwasan na maging greedy sa kahit anong company pa yan. Kasi kahit legit, kahit sabi mong legit pa ang isang kumpanya, alam mo ba kung kailan babagsak yan? Alam mo ba, may idea ka ba kung kailan mawawala yan? 'Di ba? So, wala tayong idea. So, yung control nasa atin. Yung desisyon nasa atin. So, tayo ang nakakaalam, tayo ang magkocontrol sa pera natin. Ang nangyari is, nakontrol tayo ng pagiging greedy natin. Kapag kumikita ka na, 'di ba? Unti-unti mo nang kunin yung kita mo. Unti-unti mo nang tanggalin yung kita mo. Unti-unti hanggang mabuo mo yung binitawan mong puhunan. Which is hindi ko na-apply yon dito kay Sitaw. So lagay ng lagay, walang withdraw. 'Di ba? Lagay ka lang ng lagay tapos inaantay mong lumaki hanggang sa naglaho yung company. Ito nga yung katulad na nangyari sa Sitaw. Sino bang mag-aakala sa atin na sa sobrang smooth ng operation noon, mangyayari to? Diba? Na-surprise tayong lahat. Hindi natin akalain na mangyayari to. Dahil yung focus nating lahat, diba? Yung focus nating lahat, nandoon sa pera, nandoon sa pagpapalago ng pera natin. Wala naman sigurong masama na maging sigurista na tayo, di ba? Again, it's my opinion, guys. I don't know sa inyo, pero ito yung mga bagay na na-realize ko after maging seller dito sa New Sitaw Corporation. So, munod naman, guys, na natutunan ko pangalawang bagay na natutunan ko dito ay yung paglalagay, 'di ba, ng amount ng pera, no? Sa kahit anong negosyo, kailangan meron ka pa ring control diyan. Kailangan mo pa ring kontrolin 'yan, 'di ba? Iwasan nating yung ilalagay nating pera ay galing sa utang kasi katulad na nangyari dito sa New Sitaw Corporation, 'di ba? Nanghiram ka, nilagay mo pang puhunan, so nawala, ikaw ngayon, problemado ka, kailangan mong bayaran. Stress ka ngayon kung saan ka hahanap ng ipangbabayad mo doon sa hiniram mo na pera. Kasi yung inaasahan mong ipangbabayad mo, wala na huminto na. 'Di ba? And for me, iwasan din na gagamitin sa ganito yung mga emergency funds. Emergency funds natin, emergency savings, ultimo pang tuition ng anak natin. 'Di ba? Yung allowance para sa anak natin. Nawala pa kasi pinanglagay natin sa isang negosyo na alam naman natin sa una is na ang pagkakaalam natin sa una is legit. Hindi natin alam kung kailan, kung hanggang kailan yan Only put the amount of money that you can afford to lose. So, maglagay ka lang kung ano lang dyan, kung ano lang yung kaya mo. Huwag mo pilitin, huwag mo nang dagdagan yung problema mo na kailangan pa nating mangutang, babawasan ko pa yung savings ko, babawasan ko pa yung pambayad ng Meralco, pambayad ng bahay, pambayad ng tubig. So, paano kung mangyari yung katulad ng nangyari dito kay Sitaw, diba? So, biglang naglaho. O, edi, problemado ka ngayon, saan ka kukuha ng pampalit doon? Kasi nga, yung nilagay mo, pambayad nyo dapat ng Meralco. Hindi problemado ka pa yan kasi posible maputulan pa kayo ng kuryente, 'di ba? 'Di ba? Sa kahit anong legit na negosyo man 'yan. 'Di ba? Lahat may risk. So, wag na tayo magpadala doon sa sobrang hype natin. Kung kahit gaano pa ka-legit ang isang kumpanya, kapag nagkaroon ng bolilyaso 'yan, goodbye na 'yan. 'Di ba? Goodbye yung mga pera ng mga tao. So tayo yung may control sa mga pera natin. Kontrolin natin. Na maglagay lang tayo kung ano yung kaya natin. Kasi hindi natin alam kung kailan mawawala yan. And then, kapag kumikita na, no? Unti-unti na may kita, unti-unti na rin natin kunin. 'Di ba? Hanggang sa mabuo natin yung puhunan na inilagay natin. And then yung maiiwan, okay, bahala na yung maiiwan dyan. At least nakuha na natin yung ating pera na nilagay dito as puhunan. Again, mahirap mag-move on sa nangyari sa atin na to. 'Di ba? Ang hirap tanggapin
no? Kung sa sarili natin, di natin aaminin na meron din tayong pagkakamali. Kahit anong sabihin sa'yo ng kapwa mo, kahit anong sabihin sa'yo ng tao, na maglagay ka ng malaking pera, 'di ba? Kung hindi ka maglalagay, wala rin, 'di ba? So yung decision is nasa iyo. Ikaw ang nag-decide, 'di ba? Tayo ang nag-decide. Ngayon, hinahanap natin kung sino yung dapat managot dito. Itong pag-file ng complaint na to, taon ang bibilangan natin. Anyway, yun nga, kahit na gaano pa katagal yan, basta just to make sure na merong managot, no? So ayun mga ma'am sir, share nyo naman po yung side ninyo. Kayo ba, ano ba yung mga na-realize ninyo after nyo maging seller dito kay Sitaw? Mahirap kasi sabihin na ako, to be honest, ayoko magsalita ng tapos, na ayoko nang subukan ulit, ayoko nang magtiwala ulit, ganito ganon. Kasi nandun tayo sa punto ng buhay natin na gusto natin magkaroon ng progress, 'di ba? Gusto natin na kahit paano is umangat-angat yung buhay natin, 'di ba? Yung mga sikat na negosyante, ilang beses ba yan nalugi? Ilang beses ba yan na scam? 'Di ba? Ilang beses ba yan na nawalan ng pera? 'Di ba? Bago naging successful. So ako iniisip ko, ako nagsisimula pa lang eh. So marami pang darating na hanggang sa ma-reach natin yung mga goal natin sa buhay. So kailangan lang natin talagang matuto at maging wise na sa susunod na pagkakataon. So ayun mga ma'am sir, I hope nakatulong po sa inyo yung video na to. As of now, no, wala pa tayong nahahagilap na bagong updates sa disbursement natin kung may pag-asa pa ba. Pero nakikita ko wala na eh, 'di ba? So for us to move on, no, kailangan natin gumawa rin ng aksyon para may managot dito. And also, 'di ba, kailangan tanggapin din natin sa mga sarili natin na meron din tayong fault sa mga desisyon na ginawa natin. So ayun lang mga ma'am sir, have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!